luha. I wonder, paano nga ba nag-umpisa ang misteryosong kakayahan ng isang Ed Kaluwag? Sa isang bayan sa Negros kung saan ang paniniwala, ang anumang sakit ay kayang gamutin ng tradisyonal na manggagamot. Lumaki ang sakiting si Ed na mayroong sakit na polio. Noong time po na yon, nasa bahay lang talaga ako. As in, nakahiga lang. Kasi hindi ako makabangon. Una puro doktor, iba-iba, lipat-lipat ng doktor, paiba-iba din ng gamot. Magna 9 years old po ako nung medyo naka-recover ako. Dahil sa sakit, lumiit ang kanyang mundo. Dito na siya nagsimulang makakita ng mga elementong hindi basta-basta nahahagip ng mga karaniwang mata. Uy! Bumaba kayo dyan! Tara, dito tayo maglaro! Uy, tara! Bumaba kayo dyan! Sino ba yung sinasabihan mo? Wala naman ako nakikita eh. Hindi mo ba nakikita? Hindi. Ako lang taya, tumakbo na kayo! At nang minsan kinailangan niyang manundo ng tiyuhin. Pagkagat ng dilim, Parang tao din na malaki pero maitim na parang mabalahibo. Hindi mo alam kung parang malagkit. Ang laki niya, tapos parang pag nakatingin siyang gano'n sa'yo, parang ang liit-liit mo. Parang tas nasa puno siya. Opo. Pero ang lalong nagpatindig ng balahibo niya, nang hindi lang basta figurang tao ang kanyang nakikita, kundi pati mga anyong hayop. Alis! Di ka alis ha? Ang ipinagtaka niya, ang aso, naglahong parang bula. Merong puno lang ng saging, dumaan siyang gano'n sa puno ng saging. Hindi na siya lumabas sa kabila. Ang sabi po ng lola ko, aswang daw yon. Payo rin ang kilalang manggagamot sa kanilang lugar na si Mang Serapio gumawa ng palina. O yung bang magkaskas ng ugat ng punong kahoy sa kanilang katawan tuwing Biyernes na epektibo raw na pantaboy sa masasamang elemento. Ang buong akala noon ng batang si Ed, ang mga hindi maipaliwanag na karanasan, dala lang ng kababalaghan sa kanilang lugar. Pero ang hindi niya alam, hindi pala sa Negros matatapos ang nakakakilabot niyang karanasan. Ang masasamang elemento kasi, tila raw siya ay sinusundan kahit pa lumipat na sila sa Bulacan. Dahil lumala ang sakit na polio, si Ed bihira na raw lumabas para maglaro. Pero di raw siya nalulungkot. Araw-araw daw naman kasi siyang binibisita ng isang batang kalaro. Uy, tara laro tayo. May helicopter ako. May sundalo pa ako. Meron pa kang bariko. Pero ang misteryosong bata, siya lang daw pala ang nakakakita. Tara, maglaro tayo. Uy! Ed, tara na. Uwi na tayo. Ay, itsura mo, oh. Dumi-dumi mo na. Kaya bata ka. Nay, pwede ko po ba isama yung kalaro? Kalaro? Sino? Ayun po. Wala naman eh. Halika na. Tara na. Ayun na po. Saan? Wala akong nakikita. Ano ka ba ng bata ka? Guni-guni mo lang yan. Tara na. Maligo ka na, itsura mo, oh.
Dahil sa mga kababalaghang nasaksihan, lumayo si Ed sa mga lugar kung saan pwede siyang makakita at makaramdam. Pero pilit man niyang iwasan ang kanyang kapalaran, hindi niya raw ito tuluyang natakasan. Uy, Ed, tara, mamay tayo sa bukid. Kayo na lang, may gagawin pa ako. Sus, tara na. Natatakot ka lang eh. Hindi ako natatakot ha. Tara na kasi, wala namang multo dun eh. Naniniwala kasi sabi-sabi. Alam mo, hindi bagay sa'yo yung Ed Kaluwag. Mas bagay sa'yo yung Ed Duwag. Duwag! Duwag! Saktong-sakto, diba? Tara na mo! Yan, tara ba pala? Tara na, Ed Duwag! Nung high school po ako, meron po akong consistent na dream. Consistent, po. talagang Lagi lagi. po yun. Oo. Sa loob ng isang linggo, ma'am, hindi lilipas yun. Na hindi ko mapapanaginipan. Yung same scenario. Palagi pong ganun ang scenario. Nakita ko yung tatay ko, namatay sa kamay ko. Sinong namatay? Asawa ko! Tay! Bakit nandito sila? Ed, gising! Sino namatay? Tay! Anak, nananaginip ka. Meron po namatay. Pero hindi po ako. Hindi ko po makita kung ano itsura niya. Malabo po kasi. Huwag ka na masyadong isip. Tara na, magmerienda na tayo. Halika na. Tara na po. Huwag mong isipin yun. Panaginip lang yun, anak. Ano ka ba? Sige po. Merienda ka na. Sinong namatay? Asawa ko! Tay! Bakit nandito sila? Pero ang dagdag misteryo, ang kanyang masasamang panaginip, tila raw nagkakatotoo. Asawa ko! Gising! Tay! Asawa ko! Tay! Tay! Gising! Tay! Asawa ko! Gising! Hanggang sa ang mga panaginip, naging pangitain na tila nagbigay raw ng kakayahan kay Ed na makita ang mga mangyayari sa hinaharap. Parang samahan mo muna ako sa school. School? Sabadong-Sabado, pupunta tayo dun. Eh, may nakalimutan kong kunin eh. Samahan mo na ako, saglit lang. Hindi ako nakaready, nakasando lang ako. Okay lang yan. Samahan mo na ako, ha? Tara, pare ka. Kuya, bakit po dalawa? Tol! Ano? Tol, ay, baba tayo. Sa ibang jeep tayo sumakay. Ano naman nangyari sa'yo? Basta! Sa iba na lang po kami sasakay. May nakalimutan na po ako. Tulong mo, pare ko. Tara! Ang jeep na iniwasang sakyan ni Ed, nabangga. Sa pag-aaral at pagtuklas ni Ed sa kanyang kakayahan, natutuhan niya ring manggamot ng mga kakaibang sakit. Tao po. Flor, ano nangyari? Naku, itong si Mark, 3 araw nang nilalagnat. Hindi ba nanggagamot si Ed? Tara, pasok muna kayo. Ed, halika nga dito. Nay. Chang, ano pong nangyari? Nako, Ed, etong pinsan mo, naglaro doon sa bakuran. Napaglaruan ata. Kaya ipapatingin ko si Mark. Ed, okay lang ba? Okay lang naman po. Sige po. Handa ko na po itong gamit ko. Chang, napaglaruan po siya ng mga duwende sa inyong bakuran. Kailangan po natin puntahan yung lugar na yun at magalit po tayo ng dasal. Hindi ba't sinasabi ko sa'yo? Huwag ka maglalaro doon tuwing hapon. Basta misteryo at kababalaghan, si Ed nga raw ang naging takbuhan, hindi lang ng mga buhay, kundi pati ng mga patay. Uy, nabalitaan mo yung riot?
Oo nga, bes eh. Alam mo ba, nakakalungkot kasi nadama yung kaibigan ko dun. Ha? Nasaksak yun. Yung problema nga, hindi pa alam ng mga investigador kung ano nangyari talaga. Tulungan mo ako. May mga humabol sa amin. Ang bilis ng pangyayari. Nakita ko na lang yung sarili ko duguan. Ang multong nagparamdam kay Ed ang biktima ng riot. Bes, okay ka lang? Okay lang ako. Tara na. Tulungan natin siya. Baka mamaya hindi niya ako patahimikin eh. Samahan mo ako. Tara. Tita, nakikiramay po ako. Kaibigan ko po yung anak nyo. Sa maniwala po kayo at hindi, nakakakita po ako ng multo tsaka po ng mga iba't iba pong bagay at elemento. At humihingi po ng tulong sa akin yung anak nyo. Punta natin siya dito ngayon. Opo, pinasasabi po ng anak nyo na huwag daw po kayong mag-alala. Okay daw po siya. Pinasasabi po niya na maraming salamat daw po sa pag-aalaga nyo, pagmamahal. Kahit daw po, binigyan niyo po siya ng dilaw na damit na lagi niya pinagtatawanan. Paboritong-paborito daw po niya yun. Anak ko! Okay, class. Dismiss. Ay, mag-ingat kayo, ha? Ma'am, fairness, ha? Yung bata doon, agi-maagang pumasok, ha? Mas maaga pa sa akin, eh. Sir, huwag ka naman ganyan. Sino ba yung tinutukoy niyo? Eh, mag-isa lang ho ako dito. Sabi nga, ang mga di malilimutang alaala ng isang yumao ang siyang binabalik-balikan ng kaluluwa nito. Natatakot yung mga tao pag may pinuntahang lugar tapos may nakita. Ang hindi nila alam, yun po ay memories lang. Kumbaga, bakas na lang po yun. Hindi naman po yun capable manakit, hindi naman po yun capable na makipag-usap pa sa'yo kasi bakas na lang siya. Otherwise, kapag po kapag ito ay nakikipag-interact na, meaning Sa meron tao. na pong ibang entities na nag-handle sa kanya. Ang namatay raw na estudyante, maaga raw palang pumasok noong nabubuhay pa. At saan pa nga ba tumatambay kung hindi sa library? Nang lumaon na pagdesisyonan na ni Ed na tumigil na sa pagtuturo. At sa paniniwalang hindi na niya kaya pang iwasan ang kapalaran, kanya na lang pinag-aralan at nilinang ang kakaibang kakayahan. Kapangyarihang nadiskubre ni Ed at mga kontrobersyang binabato sa kanya, paano niya hinaharap? So, masasabi mo na parang gift sa'yo o sumpa? Simula nang linangin ni Ed ang kakaibang kakayahan, hindi niya rin ipinagdamot ang kanyang kaalaman. Sa katunayan, sa paglipas ng mga taon, si Ed naging suki na ng mga programa sa telebisyon kapag horror na ang usapan, bilang isang paranormal investigator. Yun na sinasabi ko. Hawakan niyo po! Hawak! Ayan, tapos nung sinabi mo na yung parang ganyang kapangyarihan mo, kakayahan mo sa mga kaibigan mo, mga nakakakilala sa'yo, ano naging reaksyon nila? Nung una po, hindi naman sila naniniwala eh. Kaya nga po, nagulat na lang din sila nung napapanood nila ako sa TV. Kasi hindi ko po talaga siya
ipinagkakalat. Parang sinasarili ko lang. Ayaw ko po kasi na maiba yung tingin sa akin. Hindi rin naman sila yung nakakadinig. Hindi rin sila yung nakaka-experience. Dito siya nanggaling from here, tumakbo siya doon. Ano yung masasabi mong magandang idinulot nito sa buhay mo, itong pagganyan mga kakayahan? Ayun po, yung nakakatulong ako. Kasi marami na rin po akong mga na-solve na na cases, may mga natulungan na ako tungkol sa ganyan. Kumbaga, alam kong nakatulong po ako sa maraming tao. Sa pamilya niyo ba? Ikaw lang ang may ganyan? Opo. Sa mga kapatid mo, gano'n? Wala po. Ikaw lang? Opo. Tapos ano ba, Edwin, magkakapamilya ka, magkakaanak ka, apo, gusto mo ba may ganyan din sila kapangyarihan? Wala na lang po sana. Bakit? Kasi po baka hindi nila kayanin eh. Andito na yung isa. Nandito sa may side na to. Sa may paakyat. Sa ngayon po kasi pagka ngayon nangyari yan, parang baka iba na yung ng bata. Iba yung maging pagtanggap. Pero sa tagal ng pakikipagsapalaran ni Ed sa mundo ng paranormal, hindi niya inakalang aabot siya sa sukdulan sa kamay ng isang demonyo. Mila? Hindi mo akala. Bakit hindi mo akala? Mila, narito ako para tulungan ka. Mila, hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Hawakan niyo mabuti. Hawakan niyo mabuti yung babae niya. Akala mo! Kaya mo ako! Lumayas ka sa katawan ng babae. Hindi mo matatalo! Elemento ng kadiliman. Lumayo ka sa katawan ng babaeng ito. Kaya yung nakikita na yung tulog ako! Lumayas ka sa katawan ng babaeng ito. Elemento ng kadiliman. Lumayas ka sa katawan ng babaeng ito. Yun na po yung pinaka mabigat na naranasan ko. Kasi ibang level na po na parang halos sumuko na ako that time. Pero sa halip na panghinaan ng loob, nang ibabaw kay Ed ang kagustuhang makatulong. Masasabi mo na parang gift sa'yo o sumpa? Sa ngayon po, ina-acknowledge ko yan as gift. Gift, oo. Opo, kasi sa iba, pwedeng sabihin sumpa kasi kung hindi mo gagampanan. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nagpunta ako rito para kausapin kayo. Kasi kung hindi mo siya i-embrace, ma'am, magiging sumpa po talaga. Dahil ang hirap pong matulog kasi meron time na tutulog ako pag dilat ko, may nakaganyan sa mukha. O kaya meron nandito sa gilid ko. Paggising mo? Opo. Nangyayari po yun eh. Kaya pag po hindi mo siya inaral at hindi mo talaga siya niyakap, kumbaga hindi mo in-embrace yung knowledge, magiging curse talaga para sa'yo. Kasi hindi ka nila titigilan eh. Masasabi mo mahirap o masayang maging isang Ed Kaluwag? Mahirap po in a way dahil hindi lahat ng tao naunawaan ka, mas maraming nagbabash. Tapos masarap dahil nakakatulong ka. So balansehin po natin na kumbaga kung papipiliin ako, gusto ko pa rin maging ako yung sa ngayon. Hindi mo bang pagalawin kahit anong bagay na naririto ngayon, iparamdam mo sa amin. Ang lakas! Nila yung damit ko. Makapanindig balahibo at talaga namang puno ng misteryo. Ang mga kakaibang kakayahan na meron ang tulad ni Ed Kaluwag. Hindi man lubos na maipaliwanag, ang mahalaga, ginagamit ito sa mabuti. Dahil ang ganitong abilidad may kaakibat na responsibilidad.